Ito ang tanawin na nakasanayan ng mga mag-aaral sa Maynila. Matatayog na mga gusali at hindi mabilang na mga sasakyang nagpapakapal ng usok sa gitna ng halos hindi umuusad na trapiko. Kung ito ang tatambad sa iyong mata sa araw-araw, madaling isipin na ito na ang kabuuan ng Maynila. Ngunit ito na nga ba talaga ang nilalaman ng malawak na lungsod na ito? Dito, matatanaw ninyo na hindi lamang nakukulong ang Maynila sa mga magagandang gusali at patag na mga daanan. Mayroon ding mga parte dito na bako-bako ang daanan, mainit, delikado at puno ng basura. Pagkababa ng aming pangkat sa covered court, nakilala namin ang mga pamilyang naglaan sa kanilang munting oras upang masilayan namin ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Dito na namin nakilala si Ate Gang, ina ng 2 batang babae at isang ulirang may bahay. Hindi niya alintana ang kanyang kondisyon at kahit hirap sa paglakad, patuloy pa rin siya sa pagkilos at pag-akyat sa madulas at may katarikang bundok na pinagtatayuan ng kanilang tahanan habang kami nakasunod sa kanya. Nang masilayan namin ang munting tahanan ni na Ate Gang, rumihistro sa amin ang gulat. Ang mga pinagtagpi-tagping kahoy ay nakagagawa ng tulugan at silungan sa tuwing umuulan o kapag labis ang init ng araw. Nagbigay ng ayuda, 8,000. Dito na namin nakilala ang pamilya ni Ate Gang. Ito yung mga malalakas. Yung katulad yan, malakas. Ayon kay Tatay Vani na ama ni Ate Gang, humigit kumulang 15 taon na silang naninirahan dito sa Tondo. Ang gusto ko single detached, yung bahay talaga. Kasi sabi ko sa anak ko, gusto niya dyan sa Jaka. Sabi ko, wag na, ayaw ko dyan. Tapos maliit lang daw. Sabi ko, kung doon ako, tsaka dito na lang ako. Sabi ko, tsaka na lang ako dito na. Ayon sa kanya, hindi marepostura ang kanilang tahanan dahil hindi nila pagmamayari ang lupang tinatapakan kaya't sila'y pinagbabawalan. Kasi ngayon, tag-init ako. Ayan doon, huwag ka na lang kay Ana. Ha? Nandito na sa akin sinunyan ko na kasi. Si Tatay Vani ay isang taong puno ng diskarte. Kabilang sa kanyang mga negosyo ay ang pagpapaupa sa mga kabilang bahay at pagtitinda ng mga manok na kinokondisyon para pansabong. Isa ring masahista si Tatay Vani na kung tawagin sa panahon ngayon ay freelancing. Kasi hindi ka nila tawagan kung hindi ka maganda magmasad kasi ang daming masahista ngayon. Kahit dito sa mga sa mga mall, ang dami kaya lang mula nung COVID na wala na no. Yung pagdadapang ganyan, ganun. Kaya naghanap sila ng talagang Kahit masabing kabi-kabila ang trabaho ni Tatay Vani, halos kulang pa rin ito upang tustusan ang pang-araw-araw nilang buhay. Lalo na at di kumakailan lamang, inatake ng stroke ang kanyang asawa. kailan po Bago pa lang. Pangalawang stroke na yan Hindi lamang si Tatay Vani ang tumutustos sa buong pamilya. Ang pasok ko na umabot ng 9 days. Tapos Araw-gabi ako nagpapasok Tiniis ko yung antok. Sa 9 days na yon, ang sasahurin ko ay dapat 6,000 ringgit. Ang binigay sa akin 150 lang. Ang asawa ni Ate Gang ay nagtatrabaho rin bilang construction worker. Sa kasamaang palad, kinailangan niyang huminto ng maskam at mapagsamantalahan siya ng mga taong pinagtatrabahuhan niya. Dating sa pagprutas. ano po ang mahilig Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang kanilang mga pawis at pagod ay inilaan nila para sa kinabukasan ng kanilang mga anak na sina Elsa at Elisa na magkasunod lamang at parehas na nagsisimula pa lamang sa pag-aaral. Ang nakakatandang si Elisa ay may hilig at talento sa pagguhit at pagkwento. Si Elsa naman ay mahilig kumanta at tulad ng mga bata ngayon ay lagi nakatutok sa cellphone, nanonood ng mga animated na palabas para sa mga bata.
Madami mang problema ang kanilang hinaharap araw-araw, ngunit sa kabila ng lahat na iyon ay napapalitan ng mga ngiti sa mas simpleng pakikipagkwentuhan nila sa isa't isa. Kahit sa saglit na oras na nakasama namin sila Ate Gang at ang kanyang pamilya, ay nagpapasalamat kami sa kanila dahil sa kanila mas lumawak ang aming naging pananaw pagdating sa buhay ng iba't ibang tao. Kung babalikan natin ang naging pamumuhay ng kanilang pamilya, ay masasabi nating ito ay simple. At ang maganda pa sa kanila ay kahit mayroon silang problemang hinaharap araw-araw, nagagawa pa rin nilang ngumiti sa kabila ng mga kanilang karanasan.